Pagkalabas namin ng opisina, agad bumundol sa kaba ang puso ko nang makitang may pamilyar na sasakyan ng nakaparada hindi kalayuan sa kinatatayuan namin. At hindi nga ako nagkamali nang lumabas siya mula sa sasakyan. Mabilis kong iniwas ang tingin mula sa kanya at walang pagdadalawang isip na hinila si Renz paalis. Hindi ko alam kung bakit pa ba siya nagpapakita sa akin ngayon. I already told him to leave, pero sadyang matigas ang ulo niya. I know I'm being so immature for avoiding him right now, but can you blame me? Sobrang nasaktan lang talaga ako sa nagawa niya, na maski ang makita siya ay nagdadala ng sakit sa puso ko. I can feel staring daggers into us, but I don't give a damn. Nag-expect at nag-assume lang talaga ako ng sobra sa aming dalawa na hindi naman pala dapat. I forgot my boundaries just because something happened between the two of us. I realized that it didn't give me the ticket to even felt a little bit of pain or to even get jealous at the first place. Pagkarating namin ni Ren sa karinderya, agad kaming naghanap ng mesa na malapit lang sa pintuan ng karinderya. Dahil may dala naman siyang pagkain, kumuha lang siya ng mga kubyertos at dagdag na iba pang pagkain. Heto, saad niya habang inaabot sa akin ng isang baso ng tubig. Ngumiti naman ako sa kanya habang inaabot ang ibinigay niya. Salamat. Tahimik lang akong kumakain at napansin kong tingin ng tingin sa akin si Renz. Kanina ko lang din napansin na titikim siya sa tuwing titingin sa akin at pagkatapos ay magpapatuloy sa pagkain. Nang hindi na ako makatiis, ako na mismo ang nagsalita. May gusto ka bang sabihin? Binigay ko sa kanya ang isang baso ng tubig niya na nasa gilid lang ng plato niya. Nang bigla siyang mabulunan dahil sa biglaan kong pagtatanong. Agad niya naman iyong ininom. Tinapik-tapik ko ang likuran niya para maging maayos kaagad ang pakiramdam niya. Umubo pa siya ng ilang beses pagkatapos ay uminom ulit ng tubig. Ayos ka na? Gusto mo pa ng tubig? Tanong ko. Hindi ko pa rin tinigilan ang pagtapik sa likuran niya. Nang tumango siya sa akin, tinigilan ko ang ginagawang pagtapik ko sa likuran niya at tiningnan na lang siya. He cleared his throat. I'm just curious why I saw Queen Gullivere inside the building. Agad na kumunot ang noo ko sa sinabi niya. Kinakabahan din ako kasi baka may mahalata siya sa mga nangyayari. The last thing I want him to know was my connection to that billionaire. I don't want anyone to know about what's happening between the two of us. It will only make everything complicated. I also cleared my throat to lessen the tension and nervousness I felt every second I'm sitting here in front of him. Hindi ako makatingin ng diretso sa kanya. Itinoon ko na lang ang paningin ko sa pagkain ko at sinubukan kong kumain. Kahit na hindi ko alam kung makakakain pa ba ako ng maayos dahil sa tanong niya. I just thought na galing siya sa opisina, which is so weird kasi wala namang naging koneksyon ng kumpanya natin sa kanila. O baka pabalik ulit siya kay Shena, yung taga-HR? Tumango ako sa kanya nang banggitin niya si Shena, yung magandang assistant sa HR. She said nakasalubong niya raw sa hallway malapit sa pantry si Sir. May dalang araw na paper bag eh. Hindi niya nga lang alam kung anong laman nun. Naunahan daw siya ng kilig. Dagdag niya pa habang umiiling-iling. Mas napalunok naman ako dahil sa sinabi niya. Grabe yung kaba ko, lalo na't baka malaman nilang ako yung pinuntahan ni Queen kaninang umaga at dinalhan pa talaga ng pagkain. Baka may meeting lang. Sagot ko sa kanya para mawala ang duda niya kung meron man. Baka nga. Sagot niya na tinanguan ko lang ulit. Nagpatuloy ulit kaming dalawa sa pagkain ng tahimik. We just stayed silent hanggang sa matapos kaming kumain. Nang magbabayad na kami ng bill, muntikan pa kaming mag-away kung sino ang magbabayad. Natahimik lang kaming dalawa nang sabihin ng cashier na paid daw yung pagkain naming dalawa. At alam ko kung sino ang nagbayad ng pagkain namin. I knew him. Kagagawan niya ang lahat ng yun. May kinalaman na naman siya rito. He's that persistent. Baka may free sila ngayon. Saad ni Renz na agad sinang-ayunan ng utak ko. Itatatak ko na lang sa utak ko na ganun nga ang nangyari. Sana nga, ganun na lang ang nangyari, kaysa ang isipin na malaki ang posibilidad na siyang nagbayad. Pagkabalik namin sa opisina, nakita ko pa rin ang sasakyan niyang nakaparada, hindi kalayuan mula sa building. Ba't pa ba ako magtataka kung bakit hindi siya pinagalitan magpark sa harapan ng building? With a man like him, I don't think impossible is on his vocabulary. He has the power to put everything at the center of his palm. Hindi ko na lang yon binigyan ng pansin at mas itinuon ang sarili sa pagtatrabaho.
Now that I'm full, I'm ready to exhaust myself with work so that I wouldn't have a time to think of this mess I'm currently in. Bandang 7:00 nang magdesisyon akong umuwi. Gutom na ako dahil simula kaninang tanghali, hindi na ulit ako kumain dahil inabala ko ang sarili ko sa trabaho. Laking pasasalamat ko nang hindi ko na nakita pa ang kotse ni Queen sa labas. Dagdag lang siya sa sakit ng ulo ko. Kaya ayokong maging masyadong masaya kasi sobrang lungkot at sakit ng kapalit nun. Nakakatakot ng maging masaya kasi pati yun humihingi na rin ng kapalit. Hindi ko nga lang alam kung kailan. Nang makauwi ako sa apartment, ni hindi ko na binuksan ang ilaw at agad akong dumiretso sa kwarto ko. Hindi ko alam kung dahil ba sa siksikan sa jeep kanina o dahil sa sobrang babad ko sa harapan ng computer, kaya ako hilong-hilo ngayon. Either way, ang pinakagusto kong gawin ngayon ay ang matulog. Parang binugbog ang katawan ko sa sobrang pagod. After changing my clothes into a comfortable one, I laid on my bed and dozed off to sleep. Kinabukasan, nagising ako na sobrang sama ng pakiramdam ko. Maaga naman akong natulog kagabi, pero parang kulang ako sa tulog na ewan. Ang bigat ng katawan ko, na para akong lalagnatin na medyo nahihilo at the same time. Napahawak ako sa mesa na nasa gilid lang ng kama ko, nang bigla akong makaramdam ng pagkahilo. Medyo dumilim ang paningin ko, pero agad din namang nawala iyon na siyang pinagpasalamat ko. Nang medyo umayos na ang pakiramdam ko, agad na rin akong kumilos para pumasok sa trabaho. Ano ba talagang kakainin natin, Julia? Tanong ko sa sarili habang nakatingin sa harapan ng cupboard. Ilang minuto na akong nakatayo rito at hanggang ngayon, nahihirapan pa rin akong pumili. Natigilan ako sa pag-iisip ng makaamoy ng spicy chicken mula sa labas. Agad na nagtubig ang bagang ko dahil sa naamoy ko. Gusto ko yun. I'm not into spicy foods, pero gustong gusto kong kumain ng ganun ngayon. Pero dahil nga medyo late na akong nagising today, wala na akong oras para bumili ng pagkain o di kaya ay magluto. Pero, nagkikrave ako ng spicy chicken, yung wings. Kinuha ko ang cellphone ko. Kagat-kagat ko ang pangibabang labi ko habang hinahanap sa contacts ang pangalan ni Missy. Yup, gonna text her for spicy chicken wings. Di baling malate ako ngayon. Ang importante, kakain ako ng spicy chicken. Missy? Missy, wala man lang good morning dyan? Well, good morning din sa'yo. Anong kailangan mo? Natawa ako ng sobra dahil sa text niya. Ganito naman talaga mag-chat si Missy dati pa. Pero hindi ko alam kung bakit tawang-tawa ako sa kanya ngayon. I brushed off the tears on my eyes and started to type a text to her while still laughing so hard. Gusto ko ng spicy chicken wings. Dalahan mo ako, please. Nanlaki ang mga mata ko nang biglang lumabas sa notifications ang pangalan ni Queen. Mas nagitla pa ako nang mabasa ko ang text niya sa akin. Queen. Okay, anything else that you want to eat? Is this your breakfast? If yes, I'll add some rice. Just text me if you need anything. Rocky is on his way already. Enjoy. Sa lahat ng pwede kong marong sendan, bakit kay Queen pa? Loka ka ba? Bakit mo sinabi agad? Pasok sa isang tenga, labas sa kabila. Hoy, nakikinig ka ba sa akin? Tanong ni Missy sa akin. Kahit wala naman talaga akong maintindihan sa mga sinasabi niya, tumango pa rin ako. Magsasalita pa rin naman siya kahit anong sabihin ko. Hindi ko na siya pinansin nang magsimula na naman ang litanya niya. Nakafocus lang ako sa pagkain ng spicy chicken wings pagkatapos dalhin ni Rocky, which is employee ni Queen. Ang chicken wings kahapon, ito na yung kinakain ko. Hindi ko alam pero every time I'm craving for spicy chicken wings, I'll just found myself texting Queen for it. I tried to buy spicy chicken wings after work yesterday, but it doesn't taste good for me. Mas masarap yung chicken wings na pinapadala ni Queen para sa akin. So for the sake of the spicy chicken wings, tinitext ko si Queen. Siguro naramdaman ni Missy na ayaw ko muna siyang makausap, kaya tumahimik na siya. I took that as a cue to continue eating my spicy chicken wings peacefully too. After a minute, naubos ko ang isang bucket ng spicy chicken wings. And take note, ako lang mag-isa ang kumain ng lahat ng yun. Sinubukang kumuha ni Missy kanina pero hinawi ko lang ang kamay niya na umani naman ang reklamo mula sa kanya. Sagutin mo nga muna yung tanong ko. Naiinis na saad niya sa akin. Ano ba yung tanong mo?
Napasinghap siya at hindi makapaniwalang tumingin sa akin. Dinuro niya pa ako pagkatapos ay naiinis na ibinaba ang kamay bago huminga ng malalim at saka nagsalita ulit. Medyo kalmado na siya kaysa kanina. Bakit hindi mo sinabing masama pala yung pakiramdam mo? Tapos pinilit mo pa talagang pumasok kanina. Paano kung nahimatay ka sa daan, ha? Missy, nothing happened, okay? Tsaka okay na ako ngayon, kaya huwag ka nang mag-alala. Sagot ko sa kanya. Nasa opisina na ako kanina nang maramdaman kong sobrang sama talaga ng pakiramdam ko. Nung isang araw naman, nakapasok pa ako sa trabaho dahil naging maayos ang pakiramdam ko. Pero ngayon, hindi ko na talaga kaya. Sobrang lumala talaga ang pagkahilo ko kanina at ang sama-sama ng pakiramdam ko. I didn't know that Rance contacted Missy to pick me up from work. Pinagpaalam na din niya ako sa opisina, kaya ayos lang na umuwi ako ngayong araw para magpahinga. Sinamahan ako ni Missy sa apartment, pero imbis na matulog at magpahinga, kumain lang ako ng kumain ng chicken wings. Bakit ang takaw mo ngayon, ha? At saka hindi mo talaga ako binigyan, no? Talak na naman niya. Ewan ko. Sagot ko sa kanya na nagkibit balikat. Sinumot ko pa talaga ang mga natirang bakas ng chicken wings sa dulo ng mga daliri ko. Ngumiwi si Missy sa akin pero dinilaan ko lang siya. Ewan ko ba sa babaeng to? Kanina pa ako tinatarayan at tinatalakan. Hindi ko rin alam kung bakit hindi ako natatakot sa kanya. I just rolled my eyes on her while wiping my hands with a tissue. Nanonood lang siya sa ginagawa ko. Kumuha ako ng alcohol sa bag na dala ko at nilagyan ng palad ko. Nang matapos sa ginagawa, napatingin ako kay Missy na ngayon ay matamang nakatitig sa akin. Tinaasan ko siya ng kilay at nagtanong, "Bakit?" "Wala yata ngayon ang buntot mo." Nagtataka niyang tanong sa akin. Napabuntong hininga naman ako dahil sa tanong niya. Iniyuko ko ang ulo ko at mariing ipinikit ang mga mata. Hindi man niya binanggit ang pangalan, alam ko kung sino ang tinutukoy niya. Alam mo namang busy yung tao, Missy, and you knew that he's not an ordinary person. He's running a big company and maybe a lot more. Bakit naman siya bubuntot sa akin? Baka kay Phoebe. Naging bulong na lang ang huling salitang sinabi ko. Busy pero may time na padalahan ka ng isang bucket ng spicy chicken wings na hindi ko naman natikman? Umismid siya sa akin at humalukip-kip. Natawa ako sa itsura niya and at the same time, natawa sa sinabi niya. Mukhang nagtampo talaga siya dahil hindi ko siya binigyan kahit isa lang. Tss, he can order his secretary to do that and anyone under him. Sagot ko sa kanya, she snorted. Tss, whatever. Tumayo si Missy mula sa pagkakaupo sa katapat ng kinuupuan kong pintuan pagkatapos ay lumabas ng kusina. Naiwan naman ako para ligpitin ang mga pinagkainan. Pagkatapos kong magligpit ay lumabas ako mula sa kusina at nadatnan si Missy na nakaupo sa sofa at nagsi-cellphone. Now that I saw her holding her phone, it reminded me of the man who answered her phone last time. I decided to intervene on whatever she has to do with that man. Missy's a smart woman. She knows what to do. I just want to at least to talk to her about herself or what she's been doing lately. Alam kong nasabi ko na dati na I'll wait for her to tell me about her problems to me. Pero nanaigang pag-aalala ko ngayon. Nakangiti at sermon man ang inabot ko sa kanya, pansin kong may kakaiba sa kinang ng mga mata niya ngayon na sobrang layo sa mga ekspresyon nito nung nakaraan. Parang sobrang bigat ng dinadala niya at alam ko yung pakiramdam na hindi mo masabi kung gaano kabigat ang nararamdaman mo dahil sa takot at pag-aalinlangan. Takot na maging pabigat lang at takot na baka mahusgahan ka ng mga tao sa paligid mo. Pag-aalinlangan na baka mas mabigat pa yung dinadala ng iba kaysa sa dinadala mo. Pero kung ituring mo yon ay parang sobrang bigat na talaga. I don't want her to feel that way because it's too heavy to carry. Nang makaupo na ako sa tabi niya, she just looked at me sideways and continue what she's doing. Tumikhim ako nang hindi ko mahanap ang boses ko para kausapin siya. Gusto ko lang talagang malaman kung ano ang mga nangyari sa kanya. Nung mga panahong hindi kami masyadong magkasama. I'm still her friend. Kahit man lang matulungan ko siya sa pagdala ng mga bagay na nagpapabigat sa damdamin niya ngayon. Alam kong medyo naging abala ako nitong mga nakaraang buwan. Panimula ko. Lumingon sa akin si Missy at nagtatakang tumitig sa mga mata ko. Medyo wala na tayong panahon na kamustahin ang isa't isa. You've been with me through my ups and downs, Missy.
You almost know everything of what's happening with my life. Palagi kang nandyan kapag kailangan ko ng tulong ng isang tunay na kaibigan. You're always with me, Missy. And it's too selfish for me not to be there for you. Mahigpit pa rin ang hawak ko sa kamay niya nang umayo siya sa pagkakaupo sa sofa at hinarap ako. She smiled tightly and took a deep breath. Alam mo, Julia, I grew up suppressing my own feelings. I'm the only one who knows what I really feel. Maski pamilya ko hindi alam na nasasaktan ako at umiiyak tuwing gabi. Saad niya. Nangilid ang luha ko sa magkabila kong mga mata. Kaya hanggat maaari, I don't want you to feel that way. I want you to feel that I'm always right here for you. I always got your back, okay? Tumangutango ako sa kanya, agad din siyang niyakap. I realized that we both feel the same way. We don't want any of us to feel that. I realized that someone as strong as Missy is also broken inside. But it doesn't mean that they are weak. They may show a strong facade. They're also human. They have feelings too. They went through all the pain alone. And choose to move forward is already a brave act. But sometimes, they also need someone to assure them that everything's gonna be alright. That they don't have to go all through of that alone. They can have people around them that truly loves them. In every silent battle, they just needed someone to stand beside them, to hold their hand, and make them feel important too. May mga ilang minuto pa kaming nag-usap ni Missy bago siya umuwi pagkatapos niyang masiguro na maayos ng pakiramdam ko. I just went to my room and fell asleep. I woke up feeling dizzy. Nang buksan ko ang mga mata ko, sobrang dilim na ng buong paligid. Nang lumingon ako sa gilid ko, ay may nakita akong anino na nakadungaw sa akin. Dahil kakagising ko lang at medyo naging mahaba ang tulog ko, hindi ko masyadong maaninag kung sino yun. Nakaramdam ako ng kaba, lalo na nang makita kong unti-unti na itong naglalakad papalapit sa akin. Gusto ko sanang bumangon at sumigaw ng tulong kung sakali mang magnanakaw to. Pero natigilan ako nang bigla na lang itong yumuko. Napapikit ako ulit nang maramdaman ko ang mainit na labing humalik sa noo ko. We didn't expected it, don't we? The person whispered something near my ear, but it was vague because of the dizziness I felt, plus I'm still sleepy. Naramdaman ko pang muli niya akong hinalikan, bago ako lamunin ulit ng kaantukan at matinding pagkahilo. Kinabukasan, I woke up full of energy and I'm feeling better. Pagkatapos kong maligo ay agad akong naghanap ng maisusuot. A white towel is wrapped around my small body, and another white towel is also wrapped around my head, to stop the water from dripping into my body. Pagkatapos ng ilang minutong pagtayo sa harapan ng mga nakahangir kong damit, kinuha ko ang pink na floral blouse ko. Kumuha rin ako ng itim na slacks. Nang naisara ko na ang pinto ng cabinet, bumungad sa akin ang salamin na nakakabit doon. I scanned my whole body and noticed that something changed, but I can't pinpoint what it is. Isinawalang bahala ko na lang yun at agad na nagbihis. Pakanta-kanta pa ako habang nag-aayos ng sarili ko. Habang naglalagay ng lip tint sa mga labi ko, napansin kong medyo nagliwanag ang mukha ko at nag-iba ang kinang ng mga mata ko. Lumawak lalo ang ngiti ko dahil sa nakita. Agad kong tinapos ang pag-aayos bago lumabas ng kwarto at pumunta sa kusina para kumain. Napakagat ako sa pangibabang labi ko nang makitang wala sa kusina ang gusto kong kainin. Bumuntong hininga na lang ako at walang nagawa kundi ang lutuin ng mga kung anong meron lang sa kusina. After cooking and eating, naghuhugas ako ng pinagkainan at lumabas ng kusina. Muli kong inayos ang suot ko bago kinuha ang bag na iniwan ko sa sala kanina. Bubuksan ko na sana ito nang may kumatok. Pinihit ko ang seradura at bumungad sa akin ng isang matangkad na lalaki. Suot niya ang isang pamilyar na vest na sinusuot ng nagde-deliver ng pagkain. Ngumiti siya sa akin. Kayo po ba si Julia Delgado? Ah? Tumango ako sa kanya. Ako nga, bakit? May delivery po para sa inyo. Saad niya pagkatapos ay inabot sa akin ng isang paper bag. Nang abutin ko iyon, agad kong naamoy ang pinaglalawayan kong spicy chicken wings nitong mga nakaraang araw. Pakipirmahan na lang po ito. Naglabas siya ng parang notebook mula sa dala niyang bag. Inabot niya sa akin ng isang itim na ballpen. Agad kong isinulat ang pangalan ko at pinirmahan niyon pagkatapos. Thank you po, saad ko. Thank you din. Hindi na ako bumalik sa loob ng apartment.
Tuluyan na akong lumabas ng apartment at nilakang pinto. Alam ko na kung sino na naman ang may pakana ng pakpak ng manok na ito. How did he know that I'm still craving for this? Hindi maalis ang ngiti ko habang naglalakad papasok sa loob ng opisina, habang daladala ang paper bag ng spicy chicken wings. Maski nga ang mga nakakasalubong ko ay nginingitian ko at binabati ng good morning. Maganda ang simula ng araw ko, kaya dapat lang na maging masaya ako buong maghapon. I want to enjoy this cloud9 feeling and the peace within me. Minsan lang ako makaramdam ng ganito, na para akong lumulutang sa alapaap at parang hindi mapawi ang ngiti ko. Maski siguro tambakan ako ng mga trabaho ngayon ay wala akong pakialam. Nang makarating na ako sa sarili kong cubicle, napansin kong nagkukumpulan ng iba kong kasama. Sumilip ako sa kanila pero hindi ko pa rin malaman kung ano ang dahilan ng kumpulan nila. Nakaupo na ako at nag-aayos ng sarili kong table nang bigla na lang lumapit sa akin ang isa kong katrabaho. Bakit? Nakangiti kong tanong sa kanya. Dumako ang paningin ko sa puting sobre na nilapag niya sa ibabaw ng lamesa at muling inangat ang tingin sa kanya. It's an annual celebration of our company for the employees, investors, and board members. You should go. Saad niya. Pero kasi... She fastly cut me off. You can bring a friend or boyfriend naman. Basta ang importante, dumalo ka. You can wear anything floral. Since it's gonna be held on a resort. Sagot niya sa akin. Wala akong boyfriend. Sagot ko kaagad sa kanya pero tinawanan niya lang ako. Tsaka, bakit sa resort? Nagtataka kong tanong sa kanya. Usually kasi sa kumpanya o hotel ginaganap ang ganitong mga events. It's so unusual to celebrate it in a resort. But it seems nice and fun. Naisip kasi ng mga boss na sa resort i-held para makapag-relax ang lahat. Besides, we all deserve it naman. Tumangutango ako sa naging sagot niya at napatingin ulit sa sobre kung saan nakapaloob ang invitation card. Agad ding umalis ang babaeng nagbigay sa akin ng sobre. Hindi ko alam ang pangalan niya dahil hindi ko naman siya nakita dito. Bumalik na siya sa pamimigay ng sobre, kaya kinuha ko naman yung pagkakataon para buksan ng sobre. A mint green colored scented paper printed with the gold italic letters welcomed my sight. Corporation's Annual Celebration, Land Cove Resorts, Palawan, 6 p.m. Julia May Delgado, you are cordially invited.